Sa Lightning Burger, nagkukwentuhan ang mga geni ng Konoha tungkol sa mga plano nila sa day off. Karamihan ay excited, pero si Shikadai hindi masaya kasi kailangan niyang bumisita sa pamilya ng nanay niya sa Land of Wind. Si Boruto naman, hindi rin ganado kasi magkakampang daw siya kasama ang lolo niyang sobrang clingy. Gusto sana ni Shikadai na mag-mission na lang at gusto ni Boruto na mag-training kay Sasuke. Sinabi ni Sasuke dati na magpapadala siya ng mensahe gamit ang lawin. Habang naglalakad si Boruto sa Konoha, napansin niya ang lawin ni Sasuke na lumilipad papunta sa opisina ng Hokage. Kinuha ng mga shinobi ng Konoha ang mensahe para ID code. Dahil gusto niyang malaman ang laman nito, pinalaya ni Boruto ang lawin ni Sasuke. Habang nag-uusap sina Shikamaru at Yerito, napag-usapan nila ang update ni Sasuke tungkol sa paghahanap kay Arashiki na patungo raw sa Land of Wind. Gamit ang kaguluhan na dulot ng pinalayang lawin, nalaman ni Boruto kung nasaan si Sasuke. Habang naglalakad, nakita niya si Sarada na napansin ng sobrang saya niya. Pero hindi niya sinabi na alam na niya kung saan si Sasuke. Kinabukasan, para hindi mahalata, sinabi ni Boruto sa nanay niya na magkakampang daw siya kasama ang Team 7 at matutulog sa bahay ni Mitsuki. Naiwan siya ng tren papuntang Land of Wind kung saan sina Temari at Shikadai sakay, pero nakalusot siya sa isang freight train na papunta rin doon. Pagdating sa Land of Wind, aksidenteng bumaba siya ng isang istasyon ng maaga. Naglakad siya papunta sa susunod na istasyon pero hinimitay dahil sa sobrang init at uhaw. Niligtas siya ni Isago at nagising siya sa bahay nito kinabukasan. Sinabihan siya ni Isago na magpahinga muna at umalis na lang kinaumagahan. Pero si Gojo, tatay ni Isago, agad na nagsabi na umalis siya. Ipinaliwanag ni Isago na ayaw ng tatay niya sa mga ninja. Tinanggihan ni Gojo ang tulong ni Boruto sa pag-aayos ng hardin at sinabi na noong 4th Shinobi World War, nasira ang bayan nila, hindi ng kalaban, kundi ng mga kakampi mismo habang hinahanap ang mga kaaway. Kaya nakatira sila sa liblib na lugar para hindi maranasan ni Isago ang ganong sakit. Kinagabihan, naglaro sina Boruto at Isago ng Shinobi bout pero biglang tumunog ang alarm. Nasira na naman ang bakod nila. Ipinaliwanag ni Gojo na may mga tao raw na nanggugulo sa kanila para mapaalis sila. Dahil gusto nilang magtayo ng power plant sa lugar na iyon. Kinabukasan, gustong pigilan ni Isago si Boruto na umalis pero kailangan na niyang tumuloy. Habang naglalakad, nadaanan niya yung mga nang-aaway kina Isago at Gojo, plano nilang gumamit ng kemikal para patayin ang mga tanim at ginawang hostage si Isago para mapilitang pirmahan ni Gojo ang lupa. Pero kahit pumayag, plano pa rin nilang sirain ang mga tanim bago anihin. Dumating si Boruto at pinatigil sila gamit ang Rasengan. Sabay banta na ipapaalam kay Gaara ang ginagawa nila. Dahil sa takot, umatras ang mga nang-aaway. Sa pasasalamat, pinagamit ni Gojo kay Boruto ang trolley na gawa niya papunta sa train station. Ginamit ni Boruto ang wind release para pabilisin ang takbo at nakarating siya sa lugar na may malalaking stone pillars, ang destinasyon niya. Doon, nakita niya ang mga bakas ng Amaterasu na nagliliyab pa. Habang iniimbestigahan niya, malapit lang pala naglalaban sina Sasuke at Gaara laban kay Arashiki. Na may mga puppet ni Toneri sa utos niya. Dumating si Boruto pero sinamantala ni Arashiki ang pagkakataon at ninakaw ang chakra ni Sasuke habang pinoprotektahan niya si Boruto. Sinugod ni Sasuke si Arashiki pero bigla siyang na-portal palayo. Pagkatapos na mapadala si Sasuke sa ibang dimensyon, sinubukan ni Boruto na atakihin si Arashiki pero pinigilan siya ni Gaara at dinala sa ligtas na lugar. Ibinuhol ni Gaara si Boruto gamit ang buhangin at ipinaliwanag na si Arashiki ay isang Otsutsuki at wala siyang laban dito. Habang pagod pa si Gaara, sinamantala ni Arashiki ang pagkakataon para umatake pero nasagip siya ni Shinki at Shukaku. Nilabanan ni Shinki si Arashiki gamit ang Iron Sand niya pero madali lang itong naiwasan ni Arashiki. Gumamit si Shukaku ng wind release para itulak si Arashiki at subukang dakmain siya ng mga paa niya pero naiwasan din iyon ni Arashiki. Ginamit ni Gaara ang Desert Layered Imperial Funeral Seal para pansamantalang masil si Arashiki habang sinasabi ni Arashiki na maghihintay lang siya ng matiwasay. Dumating sina Konkuro, Yodo, at Araya matapos marinig ang balita na si Arashiki ay target si Shukaku. Binigyan ni Gaara ng misyon sina Konkuro, Shinki, at Boruto na dalhin si Shukaku na noong una ay ayaw ipasok sa Charera pero kalaunan ay pumayag din papunta kay Naruto sa Konoha para maging ligtas siya. Sa una, tumanggi si Shinki dahil sa pagiging immature ni Boruto at dahil kay Senogakure dapat si Shukaku, pero pumayag din siya nang malaman niyang si Boruto lang ang kabisado ang daan papunta sa Konoha. Sinabi ni Gaara na may mga bagay si Boruto na wala kay Shinki, kaya dapat matuto siya rito. Dinala naman ni Yodo at Araya si Gaara pabalik sa Senogakure para magpagamot.
Umalis sina Kankuro, Shinki, at Boruto kasama si Shokaku na nakasabit sa likod ni Boruto sa unang parte ng biyahe. Dumating sila sa isang lumang gusali ng wind generator para sana maghanap ng komunikasyon, pero nakakita sila ng mapa ng mga ruta papuntang Konoha. Nilate ni Shinki si Boruto matapos magpauto kay Shokaku na kunwari iihi lang pero gusto lang pala nitong mag-relax. Si Shinki na ang nagbantay kay Shokaku gamit ang Iron Sand armor niya. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, naramdaman nila ang presensya ng mga kalabang puppet. Sinabihan ni Kankuro sina Shinki at Boruto na mauna na habang siya na ang bahala sa mga puppet gamit ang sarili niyang mga puppet. Umalis sina Shinki at Boruto habang nakipaglaban si Kankuro. Nakipaglaban si Kankuro sa mga puppet ni Urashiki para bigyan pa ng oras sina Shinki at Boruto na makatakas. Habang dumarami ang mga puppet, nag-summon din siya ng mas maraming puppet para lumaban. Pero sa sobrang dami ng kalaban, nalugi siya at nagdesisyon na pasabugin ang sarili niyang mga puppet para sabay na masira ang mga kalaban. Samantala, dumating sina Temari at Shikadai sa Senogakure at naramdaman agad ni Temari na may masamang nangyari. Nakita ni Boruto at Shinki ang malaking pagsabog sa lugar kung saan nakikipaglaban si Kankuro. Gusto ni Boruto na bumalik para tulungan si Kankuro pero pinigilan siya ni Shinki. Sabi ni Shinki, handa ang mga shinobi ng Senogakure na isakripisyo ang sarili para masigurong talo ang kalaban kahit pa kailangan nilang sumabog kasama nito. Nagalit si Boruto dahil parang walang pakialam si Shinki sa kalagayan ni Kankuro at nagalit din si Shinki dahil hindi marunong unahin ni Boruto ang misyon kaysa sa emosyon. Biglang lumitaw si Shokaku at sinabi kay Boruto na noong bata pa si Shinki. Pareho siya kay Gaara, malamig at puro tungkulin lang hanggang sa nakilala ni Gaara si Naruto na nagturo sa kanya na lumaban hindi dahil sa galit, kundi para protektahan ang mga tao at huwag kailanman sumuko. Nagulat si Boruto sa sinabi ni Shokaku at nagdesisyon na puntahan si Kankuro para siguraduhing ligtas siya. Habang naglalakbay, nakasalubong ni Temari at Shikadai sina Yodo at Araya. Ipinaliwanag nila na dinala ni Urashiki si Sasuke sa ibang dimensyon at si Shokaku ang tinarget. Inutusan ni Temari sina Yodo at Araya na ituloy ang pag-escort kay Gaara pabalik sa Senogakure. Pagkatapos, nakatagpo nila si Boruto na hinahanap din si Kankuro. Napansin ni Temari na mukhang nag-away sina Boruto at Shinki. Naantig siya sa malasakit ni Boruto kay Kankuro pero pinaalalahanan siya na bilang shinobi, hindi dapat magpadala sa emosyon habang nasa misyon. Napansin ni Shikadai ang tambak ng sirang mga puppet at isang malaking butas sa tabi nito na tila tunnel pababa sa buhangin. Pumunta sina Temari, Boruto, at Shikadai para hanapin si Kankuro pero nag-aalala rin sila na baka may nangyayaring masama kay Shinki. Habang mag-isa, inatake si Shinki ng isa sa mga puppet ni Urashiki at agad siyang lumaban ng todo. Samantala, nakawala si Urashiki mula sa kanyang seal at naramdaman ito ni Gaara. Inamin ni Boruto kay Temari na baka hindi niya talaga naintindihan ang determinasyon ni Kankuro at Shinki pero hindi niya matanggap na ganun lang yun. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Shokaku. Samantala, nakipaglaban si Shinki sa natitirang puppet ni Urashiki. Tinamaan siya ng lason galing sa mga karayom ng puppet. Ginamit ni Shinki ang isang clone para magpanggap na tinamaan ng espada habang ang totoong siya ay ginamit ang Iron Sand para ipako ang puppet sa lupa. Tumakas siya, pero paralisado na ang isang braso niya. Tinukso siya ni Shokaku na baka daw nagawa niyang ipaghiganti si Kankuro kung kasama sana si Boruto. Habang naglalakad sila, nakarating sila sa isang malaking bitak sa lupa. Dumating muli ang puppet pero sakto ring dumating si Boruto at tinamaan niya ito ng isang malakas na atake. Dumating din sina Temari at Shikadai kaya nagkaroon ng chance sina Boruto at Shinki na umatras. Humingi ng tawad si Boruto kay Shinki dahil hindi niya inintindi ang nararamdaman nito. Pero sinabi rin niyang mahalaga sa kanya ang mga kaibigan niya. Sinermonan siya ni Shinki dahil masyado daw siyang emosyonal at natawa si Shokaku, sinabing kamukha talaga ni Boruto si Naruto. Bumalik si Boruto para tulungan sina Temari at Shikadai at sumunod din pala si Shokaku ng palihim. Naglabas ng lason ng puppet pero ginamit ni Temari ang hangin niya para hipan palayo ang usok at itapon ng puppet pababa sa bitak. Dumating si Boruto pero umakyat ulit ang puppet. Inis na inis si Shinki kay Shokaku dahil nanunood lang ito. Pero sabi ni Shokaku, kailangan din nilang asikasuhin ang mga humahabol. Nakipaglaban silang tatlo sa puppet. Habang iniisip ni Shinki na hindi sila magaling makipagtulungan dahil sa emosyon, sinabi ni Shokaku na maayos naman daw ang teamwork nila. Dagdag pa niya, oo, pareho si Boruto at Naruto, pero mas matalino at mas maabilidad daw si Boruto kaysa kay Naruto noon. Dinala ni Shinki si Shokaku palayo sa labanan.
Pero lumakas ang puppet, naglabas ng maraming braso, nagpapasabog ng chakra blast, at umatake mula sa ilalim ng buhangin. Ginamit ni Temari ang wind release para ilabas ulit ang puppet pero mabilis itong umiwas at gumanti ng mga atake. Nasugatan si Temari habang pinoprotektahan si Shikadai. Sinabi ni Temari na siya na lang ang pipigil sa kalaban para makatakas ang dalawa, pero tumanggi sila. Gumawa si Boruto ng mga clone para palibutan ng puppet at nakatama ng isang explosive kunai. Pero hindi niya agad pinasabog. Ginamit ni Shikadai ang fan ni Temari para ilabas ulit ang puppet sa buhangin. Nang umiwas ito sa Rasengan ni Boruto, nahuli ito sa anino ni Shikadai, kaya tinamaan ito ni Boruto ng Rasengan kasabay ng pagsabog ng kunai at tuluyang nasira ang puppet. Sinabi ni Temari kay Boruto na habulin na si Shinki habang sila ni Shikadai ay magpapahinga muna at hahanapin si Kankuro. Ngunit dumating si Urashiki na kanina pa pala nanonood ng laban at ninakaw ang chakra ni na Temari at Shikadai. Sinabi niyang magiging problema kung makarating si Shokaku sa Konoha pero gusto pa raw niyang mag-enjoy. Habang tumatakbo, nakahabol si Boruto kina Shinki at Shokaku at ikinwento ang pagkasira ng puppet. Sa malayo, natano sila ni Urashiki. Habang papalapit sina Boruto, Shinki, at Shokaku sa Land of Fire, napansin nila na mas marami ng halaman at puno sa paligid. Biglang sumulpot si Urashiki sa harapan nila. Hindi makapaniwala si Shinki na nabasag ni Urashiki ang seal ni Gaara at nagtaka kung paano nito nasundan si Shokaku gayong dapat ay tinatago ng Charera ang chakra nila. Ipinaliwanag ni Urashiki na minamanmanan niya sila gamit ang mga puppet at ipinakita pa ang Byakugan niya. Tuwa-tuwa pa siyang nakakuha ng chakra kina Temari at Shikadai. Nalalo namang ikinainis ni Boruto. Sinabi ni Shinki na kailangan nilang kalmahan ang isip lalo na't wala roon sina Sasuke o Gaara para tumulong. Hiningi ni Shokaku na tanggalin ang seal niya para makipaglaban pero sabi ni Shinki may plano siya at hiningi kay Boruto na magbigay ng oras. Umatake si Urashiki. Tinanggihan ni Shinki gamit ang Iron Sand habang gumanti si Boruto gamit ang mga Shadow Clones. Nagpanggap si Boruto na aatake gamit ang kunai pero niloko lang niya ito bilang peke. Nagbigay siya ng Senadorias kay Shinki na agad gumamit ng puppet at Iron Sand para subukang i-seal si Urashiki. Naiinip si Urashiki at tinawag pa itong isa na namang boring seal. Tumakbo sina Boruto at Shinki palayo habang nag-iwan si Shinki ng maraming third eyes para mabantayan si Urashiki. Alam niyang hindi tatagal ang seal niya gaya ng kay Gaara. Nababahala si Boruto sa Byakugan kaya binago ni Shinki ang direksyon nila. Nakawala si Urashiki at muling hinabol sila. Pagkatapos makalayo ng konti, dumiretso si Urashiki sa pinakamaikling daan papunta sa Land of Fire, hindi niya alam na nag-iba na ng ruta sina Boruto. Hindi makatakbo ng mabilis sina Boruto dahil baka makita sila ng Byakugan ni Urashiki, kaya naisip niyang dumaan muna kina Gojo dahil may transmitter ito. Nahihirapan na si Shinki dahil halos maubos na ang chakra niya sa paggamit ng puppet technique at third eyes. Tinulungan siya ni Boruto maglakad. Pagdating nila sa bahay ni Gojo, gulat sila dahil wasak na ito. Sinusubukan ni Isago iligtas ang ama niya mula sa guho. Mas inuna pa ni Shinki na alamin kung si Urashiki ba ang umatake kaysa tulungan si Gojo, kaya napag-alitan siya ni Boruto. Tinulungan din ni Shinki si Gojo sa huli. Sinabi ni Gojo na si Urashiki nga ang umatake at hinahanap sila. Sirang-sira na ang transmitter kaya hindi sila makatawag ng tulong. Habang tinitingnan ng mapa, napansin ni Shinki na iisa lang ang daan papunta sa Land of Fire, isang tulay na siguradong binabantayan ni Urashiki. Sabi ni Gojo, may mas mahabang daan na alam lang ng mga taga roon pero sigurado si Shinki na matutuklasan din iyon ni Urashiki kung maghihintay siya ng matagal. Iminungkahi ni Boruto na gamitin nila pareho, isa ang daraan sa tulay bilang pain na may dalang pekeng Charera, habang ang isa naman ay dadaan sa mahabang daan dala si Shokaku. Dahil kaya ni Boruto gumawa ng mga shadow clones, siya na ang nagboluntaryong maging pain ni Urashiki. Sa tulay, umatake si Urashiki kay Boruto. At dahil doon, bumagsak ang mga debris sa ilog. Sa kabilang daan, napansin ni Shinki ang pagbagsak ng mga bato at nagsalita si Shokaku tungkol sa pagsisisi. Sa ibang dimensyon naman, unti-unting bumabalik ang chakra ni Sasuke, sapat para subukang makabalik. Si Shinki ay tuloy-tuloy lang papunta sa Land of Fire habang iniisip ni Shokaku kung kamusta na si Boruto. Si Boruto naman ay nagtatago kay Urashiki para makabili ng oras si Shinki, pero syempre, nahanap pa rin siya gamit ng Byakugan. Pagdating ni Shinki sa border ng Land of Fire, hinarang siya ni Mirai na agad siyang nakilala bilang anak ni Gaara. Hindi siya umatake, pero sinabi niyang urgent ang mission niya at kailangan niyang makausap ang Hokage. Hindi raw pwedeng sabihin sa kahit kanino na mas mababa sa Chunin.
Kaya si Sai na lang ang lumapit dahil siya ang na-assign mag-imbestiga sa pagkawala ng kontak ni Sasuke. Ikinwento ni Shinki ang nangyayari, kaya inutos ni Sai na mag-alerto ang border patrol, sina Mirai at Shinki ay standby lang, at siya mismo ang magdadala kay Shukaku kay Naruto. Habang nangyayari yun, inatake ni Urashiki si Boruto at sinira ang clone na nagkunwaring si Shinki. Ginamit ni Urashiki ang chakra ni Shikadai para atali si Boruto gamit ang shadow, at alaman niyang peke ang kettle na dala nito. Plano niyang gawing hostage si Boruto para ipalit kay Shukaku. Nakaganti si Boruto ng kaunti gamit ang clone, pero nang susubukan ni Urashiki nakawin ang chakra niya, biglang tinabig ni Shinki gamit ang Iron Sand. Sinabi ni Shinki na safe na si Shukaku, tapos sinubukan niyang durugin si Urashiki sa Iron Sand. Pero nakawala si Urashiki, nilaipat ang mata sa Rinnegan at umatake. Nagpadala si Boruto ng Kidlat Shuriken, tinabig ni Urashiki, pero tinamaan pa rin ng kuryente dahil tumagos sa pamingwit niya. Lumilipat-lipat si Urashiki gamit ang teleport. Biglang nag-activate ang mata ni Boruto na agad niyang nakilala. Ginamit ni Urashiki ang chakra ni Temari para malito sila at umatake kay Shinki, pero dahil sa mata ni Boruto, nakita niya kung saan lalabas ang portal ni Urashiki. Ginamit nila ang mga clone bilang pain, kaya na-corner nila si Urashiki at sabay silang umatake, nabali pa nila ang isa niyang sungay. Nag-attempt si Urashiki na patayin sila, pero biglang dumating si Sasuke at hinarang ang atake. Sinundan pala ni Sasuke si Urashiki dahil sa paulit-ulit nitong paggamit ng space-time jutsu. Nang umatake si Sasuke, biglang nagpalit ulit ng mata si Urashiki at naglaho, hindi sa portal, kundi iniwan lang mga crane origami na kulay pula na gawa sa energy ng pamingwit niya, bago rin yun nawala. Wala nang chakra si Sasuke kaya di na niya nasundan. Si Boruto at Shinki naman ay bagsak sa pagod. Sa Senogakure Hospital, nagising si Gaara, ikinatuwa ni Yodo at Araya. Si Kankuro ay bagbog pero buhay. Nakita ng search team sina Temari at Shikadai at sinabi sa kanila ang kalagayan ni Kankuro. Si Naruto naman ay nakausap ni Shukaku at gustong umalis agad, pero dumating si Sasuke at pinigilan siya. 3 araw ang lumipas, pinag-usapan ni Naruto at Gaara ang nangyari, at gusto ni Gaara na balaan ang ibang cage. Sinabi ni Shikadai kay Boruto na nakalabas na si Shinki sa ospital kaya tumakbo si Boruto papunta sa train station para magpaalam. Tinanong ni Shinki si Gaara kung ano ibig niyang sabihin dati, kasi pakiramdam niya wala siyang natutunan kay Boruto. Pagdating ni Boruto, pinagalitan niya si Shinki kasi hindi man lang ito nagpaalam sa kaibigan niya. Nagkunwari si Shinki na mataray pa rin, pero ngumiti rin siya habang paalis. Sa Konoha, nag-usap sina Naruto, Sasuke, at Shikamaru tungkol sa sitwasyon. Nag-aalala sila para sa ibang mga video, lalo na ngayong alam nilang gusto ni Urashiki mangolekta ng sobrang daming chakra. Gusto nilang magpatawag ng 5-cage summit. Nagreklamo si Shukaku sa nangyayari, at sinabi ni Naruto na mananatili muna siya sa kanila. Pumayag lang si Shukaku kasi hiningi ni Gaara, pero naiilang siya dahil kasama niya sa bubong si Kurama. Nagbatuhan pa ng asaran sina Kurama at Shukaku. Pag-uwi ni Naruto, kasama niya si Shukaku at ipinaliwanag niyang mananatili muna ito sa kanila hanggang makahanap ng safe house. Masayang nagbatian sina Boruto at Shukaku, at si Himawari agad na natunaw kasi ang cute daw ni Shukaku. Nagtanong si Boruto tungkol sa mga video, kaya nagkwento si Naruto ng maikling kasaysayan tungkol sa mga video at mga Jinchuriki. Pagkatapos, pumasok siya sa mental plane at nakausap ang iba pang video. Hindi sumali sina Matatabi, Kokuwa, at Chomei. Pinag-usapan nila ang seguridad nila. At napansin ng iba na wala si Shukaku. Tinukso ni Kurama na baka busy ito sa sitwasyon nila ngayon. Kinagabihan, habang tinutulugan ni Naruto si Himawari, naalala nila ni Kurama kung paanong na-knockout silang pareho nung nagising ang Byakugan ni Himawari. Narinig yun ni Shukaku at agad siyang naintriga. Kinabukasan, sabay-sabay silang umalis at sabik si Shukaku na malaman kung paano napabagsak ni Himawari si Kurama para may pang-asar siya. Magkasama silang naglakad-lakad buong araw. At nauwi sila sa Senju Park kung saan nakatulog si Naruto. Habang naglilibot, napansin ni Shukaku na parang normal lang si Himawari, kaya tinanong niya ito ng patago tungkol sa nangyari. Hindi raw maalala ni Himawari, kaya tinigilan na lang siya ni Shukaku. Nakatulog din si Shukaku, pero may nakapulot sa kettle niya at inakalang basura. Nagulat sina Boruto at Himawari at nagtanong sa tagapangalaga ng park na nagsabing dinala na raw ang mga basura sa junkyard. Habang pinapanood nila ang basurahan, sinisisi ni Himawari ang sarili niya dahil hindi niya nabantayan si Shukaku. Sa sobrang stress, biglang nag-activate ang Byakugan niya at nahanap niya ang kettle. Nagising si Shukaku sa ingay at nakita si Himawari na may Byakugan. Nang mawala ito, wala na naman siyang maalala.
Nasalo sila ni Boruto bago mahulog. Kinagabihan, nagka-bonding sina Shokaku at Kurama. Nagkwentuhan silang pareho kung gaano nakakabaliw ang mga Uzumaki pero di boring kasama. Napansin ni Shokaku na mukhang gusto rin talaga ni Kurama ang pamilya ni Naruto. Kinabukasan, dinala na ni Naruto si Shokaku at kumaway ito gamit ang buntot bilang palm kina Himawari at Boruto. Nag-usap sina Naruto at Shikamaru tungkol sa mga safe house ng mga Bijuu at napansin ni Shikamaru kung gaano ka-relax matulog si Shokaku. Sabi niya, hindi niya talaga maintindihan ang mga Bijuu. Ngumiti lang si Naruto at sinabing parang pamilya lang din sila. Mabilis kumain ng almusal si Boruto kasi excited siyang mag-training kay Sasuke. Sabi ni Hinata, ganito rin daw si Naruto dati tuwing magte-train siya kay Jiraiya. Naisip ni Boruto na gusto niyang makilala si Jiraiya pero sinabi ni Hinata na patay na ito. Inalok niya si Boruto at Himawari na tingnan ang mga lumang litrato ni Naruto, Jiraiya, at mga kaibigan nila noong bata pa sila. Napansin ni Boruto na wala si Sasuke sa mga litrato pero umiwas si Hinata sa sagot. Sa bahay naman ni Sarada, nagrereklamo siya kay Sakura na wala pa rin si Sasuke sa hapunan. Sabi ni Sakura, maaga raw itong umalis papunta sa opisina ng Hokage. Dumating si Boruto para hanapin si Sasuke at nabanggit niyang gusto niyang magtanong tungkol kay Jiraiya. Naalala ni Sarada na iyon ang pangalan ng author ng librong binasa ng tatay niya noong Family Day. Naisip nilang basahin ang libro para makilala si Jiraiya at dahil paborito rin daw ito ni Kakashi, baka may laman itong sikreto kung paano maging successful. Dahil luma na raw ang libro, pumunta sila sa flea market. Nakita nila sina Shino at Kiba na hamuli ng magnanakaw, kaya tinanong nila tungkol sa libro. Kinumpirma ni Shino at Kiba na si Jiraiya nga ang author at ipinaliwanag ni Shino na isa ito sa mga Sannin. Gusto talagang malaman ni Boruto at Sarada ang tungkol dito, lalo na nang malaman nilang romance novel pala ito. Pero sinabi ni Kiba at Shino na masyado pa silang bata para basahin yon. Mas lalo tuloy silang na-curious, iniisip nilang baka kailangan ng life experience para maintindihan ito. Habang nag-iikot sila, nakita nila sina Choji at Chocho na nagbebenta ng lumang damit sa isang stall. Nahiya si Choji nang tanungin tungkol sa libro at nang masabi niyang romance novel ito, nagka-interes din si Chocho. Tinuro niya sa kanila ang isang lumang tindahan ng libro. Dumating sina Kui at Daor para bumili ng mga damit pero nainis dahil hindi sila naalala ni Choji. Naayos ni Chocho ang sitwasyon sa pamamagitan ng promo tapos sumama siya kina Boruto at Sarada. Pagdating nila sa bookstall, nalaman nilang may ilang libro pala sa serye pero isa lang ang meron doon. Aabutin na sana nila pero biglang sumingit si Choji at pinigilan silang bumili dahil bata pa raw sila. Habang naglalakad sila, napanood nila sa TV na may natuklasang archaeological relic. Naiinis si Boruto kasi di nila nahanap ang libro. Pumunta siya sa training at sabi ni Sarada, pakisabi kay Sasuke na umuwi ng maaga kung makita niya. Nahanap ni Boruto si Sasuke at nagtanong tungkol kay Jiraiya. Ipinaliwanag ni Sasuke na mas malalim ang koneksyon ni Naruto at Jiraiya kaysa sa meron nila. Tinanong ni Boruto kung bakit wala siya sa mga lumang litrato pero hindi niya gaanong naintindihan ang sagot. Nang tinanong ni Boruto tungkol sa libro, diretsong sinabi ni Sasuke na huwag niyang basahin yon. Umuwi si Boruto na mainit ang ulo at habang nanonood ng balita tungkol sa relic, napansin niyang pamilyar ang simbolo sa Fuinjutsu nito. Nagkwento si Hinata ng higit pa tungkol sa kung paano naimpluwensyahan ni Jiraiya si Naruto. Habang nagro-rummage si Boruto sa gamit ni Naruto, nakita niya ang mga libro ni Jiraiya, pero mabilis itong binuklat ni Hinata at sinabing hindi pa siya dapat magbasa nun. Samantala, dumating si Sasuke ng gabi at nakita niyang may inihandang pagkain si Sarada na may note pa. Tumawag si Naruto at sinabi kay Sasuke na may balita mula sa Border Patrol, ninanakaw daw ni Urashiki ang chakra ng kahit sino. Sa malayo naman, napangiti si Urashiki habang sinasabing tuso talaga ang mga tao sa pagtatago ng mga Bijuu.